Nako, nataranta na dito itong si Senadora Bato sapagkat paglabas ng ICC warrant laban ho kay Senador Bato, biglang alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, biglang paglabas ng ICC warrant laban ho kay Senador Bato. Ito ho ang matinding pag-uusapan po natin ngayon. Nako, ay ito na nga ba ang sinasabi ko? Ang lahat ho ay may hangganan. At hanggang saan ang hangganan ni Bato? Mga kaibigan, isang like muna sa video na ito. Kung nagustuhan nyo po, sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, Road to 300k subscribers na po tayo. Maraming salamat po. Please subscribe. Ito, talagang mga kaibigan, medyo mahigit isang linggo ho ito na tumahimik ang issue ng ICC warrant ho laban kay Bato. But ngayon ho, ang napakainit na usapin ay ang biglaang paglabas ng ICC warrant laban ho kay Bato. Napakarami yung nagtapik ko nito na mga batikan na analyst, mga magpagkakatiwalaan at hindi nagpapakalat na fake news na mga kapwa ko vlogger. Ay tinalakay na rin po ito kanina at kagabi. Ay medyo nalit po tayo ng balita, nalito tayo ng ilang oras sapagkat sila ho ay nagkakagulo na sa pagtalakay at paghatid ng balita tungkol sa biglaang paglabas ng ICC warrant dito ho kay Bato. Shout out po sa lahat. But having said that, guys, okay, ito guys, there could be even more drama sa darating na Senado because the much anticipated warrant of arrest for Bato did not come out in the 19th Congress. Ang nahuli is Digong and mukhang hopeless case yung kanyang interim release. Sabi nga, kung claim nila nag-kidnap sila ng ICC, bakit pa sila bigyan ng pagkakataon ng ICC to have a interim release? At paano siya hindi maging flight risk? Ano, ibabalik niya sarili niya supposedly sa mga kidnap? Ayun mga kaibigan, na dito ho sa entrada pa lang ng sinasabi nitong political analyst na ito ay hindi po ito nagpapakalat ng fake news. Mga kaibigan, ang sinasabi niya po dito ay ang paglabas ng ICC warrant ni Senador Bato. O, nandiyan pa ho, Bato drama, ICC arrest warrant. Nandiyan po, mga mahal kong taga-subaybay. At according din ho sa mga abogado nitong mga biktima, at siyempre according din ho dito kay Atty. Conte, at according din dito ho kay Senador Trillanes, ay lalabas po ang ICC warrant nitong si Bato de la Rosa. Mga kaibigan, hayaan ko munang ibigay sa inyo itong complaint na ika nga po ibabahagi ko sa inyo na katibayan na kung kailan po lalabas ang ICC warrant. At pagkatapos nito ay magbibigay tayo ng complete opinion no dito at nasa ganun po maging malinaw, mga mahal kung taga-subaybay. Eto ho, nako, Congress could be less of a clowns or a circus, especially because yung mga matitinong senador na katulad ni Kiko and Pam and all are coming back. But the reality is that actually things could get even more feisty and spicy and all, because in the coming days and weeks, you never know, there could be also warrant of arrest for Bato. And here the question is, anong gagawin ni Jesus Caldero if ever the warrant of arrest? Ayun mga kaibigan, narinig nyo po ba? Mga mahal kong taga-subaybay? Hindi ho ako nagpapakalat ng anumang fake news. Ayon no dito sa ibinahagi ko po sa inyo na batikan, mapagkakatiwalaan na isang political analyst, mga kaibigan, na ito ho ay in-interview at nakakuha din ng anumang impormasyon. Hindi po impormasyon na ika nga po yung chismis Dito rin po ako kumuha noon na mga batayan nung si Digong Duterte ay lumabas ang warrant of arrest. Marami hong walang naniniwala. Mga kaibigan, uulitin ko ito nga kung kailan lalabas para lubos nyong maunawan ito.
senador na katulad ni Kiko and Bam and all are coming back. But the reality is that actually things could get even more feisty and spicy and all, because in the coming days and weeks, you never know, there could be also a warrant of arrest for Bato. And here the question is, anong gagawin ni Jesus Cordero? If ever the warrant of arrest is executed while there's session, while there's a hearing for Sara, I think that could be a very tricky thing, and I think Escudero would try to project himself as the protector of the integrity of the institution. Alam naman natin. Ayan mga kaibigan, coming days, coming week, maliwanag po dito sa binahagi ko po sa inyo, mga mahal kong taga-subaybay. Hindi po yan nagpapakalat ng mga fake news. At mayroon rin po tayong source na nakuha na ito ay nagaling sa mapagkakatiwalaan na kinukunan po ng anumang impormasyon na mayroon pong internal access diyan po sa ICC. Hindi ko na po isa-isahin itong mga pinagkukunan ng source dahil ito po ay probe na. Hindi naman umeksakto kung anong araw, kung anong oras, kung anong linggo. Ay totoo ho ang mga sinasabi nila na lalabas sang warrant of arrest. Iyan ho ay napatunayan ko nung kapanahunan ni Digong Duterte. Mga kaibigan, ano po ang sinasabi dito? Coming days, coming weeks, lalabas di umano ang warrant of arrest nitong si Bato de la Rosa. Mga mahal kong taga-subaybay. At ang sabi at ang sabi rin dito sa puntong ito, ano ang gagawin ni Escudero? Bibigyan ho ba ito ng proteksyon katulad ng sinasabi ni Bato noon na magtatago siya sa Senado? Ano ang gagawin ni Bato kung halimbawa ay nakasagsagan ng hearing dito sa impeachment trial ni Sara Duterte, kung magsisilbi sa kanya ng warrant of arrest ang ICC? Mga kaibigan, sa maniwala kayo at sa hindi, buong respeto ang ibibigay ko ho. Ano man ang inyong public opinion dito, kung sabihin nyo ang vlog na ito ay sinungaling o fake news o ano paman against sa akin, wala po akong magagawa. Tatanggapin ko po ng buong puso ang inyong komento dahil nakapublic po ang comment section. Karapatan nyo pong magbigay ng anumang public opinion. At ito lang ang masasabi ko po sa inyo. Probe na ho ito. Ang mga kinukunan po natin ng anumang source ay hindi basta chismis po lang yan. Nagbatay po ako. Nung kapanahonan, itong si Digong Duterte ay hinuhuli, ay ganyan din ho ang sinasabi sa akin ng sino man na lalong-lalo na po ang tagasunod ni Digong Duterte na fake news daw ang mga sinasabi na lalabas ang warrant of arrest. Ay kita nyo, ilang oras noon nakaraan noon, nagkatotoo, lumabas ang warrant of arrest. Kaya't mataas ang kredibilidad ang anumang sinasabi na galing sa kampo ng mga nag-file ng complaint laban ng mga abogado ng biktima. At kasama ho si Trillanes, abogado na si Atty. Conte. Tandaan nyo lang po ang mga pangalan na yan. Mga kaibigan, kabahagi po natin yan. Kung ano man ang binabato po nila na lalabas ang warrant of arrest, iyan ho ay aking taas noo na pinaniniwalaan. Abangan po natin, mga mahal kong taga-subaybay, dahil according dito sa binahagi ko sa inyo, ay malapit nang lumabas ang warrant of arrest. Kabang-abang po ito. Next vlog ko, ibabahagi ko po sa inyo ang marami pang complete details dito.